Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest na pinapaliwanag ko nga po. Bakit nga po ba mas marami naniniwala at kumakampi kay Mr. Destiny? Bakit maraming tao pa rin ang nagkukomento na pumapabor po para po sa Aldab Nation? Yung mga sinasabi ko po kasi at yung mga pinapaliwanag ko, totoo naman po, di po ba? Advance po tayo mag-isip, kaya nga po lagi akong nababash eh. Kaya ako lagi akong napapagalitan ng mga R-main at mga main fanatics. Di po ba sabayan pa ngayon ng cut din na masyado daw pong pinipredict ko lang daw po at tsumachamba lang daw po ako. Common sense na lang po. Sabi ko nga po sa inyo, kung fans po kayo ni Alden at ni Main, maniniwala po ako. Kaya lang itong mga bagong simbol lang po kayo eh. Hindi po kayo kumbaga nakaranas ng kausapin ni Alden Richards, yung tipong may mga event na kung nanggagaling po sa bibig niya, hindi po yung nasa telebisyon. Iba po kasi kapag yung sinasabi niya kapag nasa event kesa po sa mga interview lang, kasi yung interview scripted na po yan eh, di po ba? Scripted na po yan. Minsan yung hindi pa tinatanong, alam mo na yung sagot. Alam po ng mga ilang mga netizen yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko naman to malalaman kung hindi po ako updated. Di po ba? Gaya nga po ng sinasabi ko na si Alden Richards, wala naman po talagang kumbaga teleserye na magaganap. Freelancer na lang po siya. Pansinin nyo, wala nga pong sinabing pelikula, bagong project. Ang tanging nabanggit lang po ni Alden Richards doon sa Honda o sa katatapos nga lang po na event ni Alden, di po ba malinaw naman po at klaro na sinabi nga po niya na yung tipong nasa dulo ng dila ako mga ka-Aldab, hindi ko masabi. Ang ibig kong sabihin, wala po siyang nabanggit. Ang tanging nabanggit niya yung pagiging host sa isang programa sa bagong labas nga po sa GMA Kapuso. Bukod dun wala na eh. Ngayon kung ipagpipilitan nila, wala tayong magagawa dyan, di po ba? Sinasabing may bagong project daw si Catherine at si Alden Richards teleserye. Alam nyo, may mga punto mga ka-Aldab na kung meron man at totoo yan, maaga pa po magpo-promote yan. Kung matatandaan nyo yung pelikula nga po ng Hello Love Again, August pa po pinopromote na nila. Kailan nga po ba pinalabas? Di po ba November? Natatawa rin po ako mga ka-Aldab. August tapos November pa. Ganun kahaba yung promotion. Tapos magkakaroon ng teleserye na agad-agad. Sa tingin nyo tatangkilikin po ba yan? Kung yung pulang araw nga ni Alden Richards kung hindi lang po niya pinush ng pinush yan di po ba tatangkilikin nga po ba? Kaya nga si Alden Richards ang naging best actor kumbaga pulang araw yung pinaka the best na, kasi nakatutok si Alden dun talagang binigyan niya ng buhay, talagang kada punta niya sa mga lugar pinopromote niya, kumbaga talagang hindi niya tinatantanan. Yan ang kagandahan sa isang artista gaya ni Alden. Kaya nga po maraming artista ang gusto siya makakatrabaho. Bukod sa 101% nakikita po talaga yung pelikula, kikita po dahil marunong si Alden kumbaga magaling si Richard Polkerson, mahusay siyang magbigay, mahusay siyang kumbaga magsalita, di po ba? Lalo na po sa mga fans na talagang sumusuporta po sa kanya.
Kaya lang syempre, etong mga cut din talagang umaabuso na po no. Isyung scandal ang ginagawa po nila kay Alden na hindi naman po niya yung ginagawa. Biruin mo, lalaplapin mo ng live. Doon pa lang may mali na no. Doon pa lang masasabi mo na kumbaga kakaiba. Pero gaya ng pinapaliwanag ko, hindi po ako namimilit. Kayo na po magde-decide kung sino yung paniniwalaan ninyo. Kaya lang po, yung mga ina-update ko, hindi ko po yung inuutusan yung mga nagko-komento. Wala pong nag-uutos doon. Sarili po nila yon at mas marami po silang alam kaysa sa akin. Kita nyo naman po ngayon, walang post si Maine, walang post si Alden Richards. Kung titignan nyo naman po, lahat ng mga kaganapan, kanang panalong-panalo tayo. Di po ba? Dahil kapag hindi nag-post si Alden, hindi rin nagpo-post si Maine, doon pa lang may mali na. Doon pa lang kung susuriin ninyo at titignan ninyo. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kaaldab, relax lang. Di po ba? Maging kampante lang. Kasi hindi naman po tayo pinababayaan nila Mengay at ni Alden Richards Kahit sabihin na natin na pinupush talaga ng cut din fans yung cut din, wala pa rin naman pong nangyayari. Although binabatikos tayo sa social media, di po ba, kung ano-ano yung mga pinopost, kung ano-anong reels yung ginagawa nila, kung ano-anong TikTok po yung pinapakita nila para lang makakuha ng simpatya. Tapos syempre yung cut din fans, kapag nakita yon tuwan-tuwa. Hindi naman natin sila masisisi o hindi ko naman po sila sinisisi sa mga komento na nababasa ko. Kaya lang syempre yung admin tuwan-tuwa. Hindi po ba na sinabi niyang marami siyang nalilang dahil lang dun sa video na yon. Marami siyang napapaasa dahil sa video na pinapakita niya na totoo yan. Hindi po ba? Kasi talagang kung titignan mo, susuriin mo, hindi ka marunong mag-download ng mga apps, masasabi mo na totoo yun, legit yun. Ang problema po, ang mga fans ni Alden Richards, karamihan mga mamis mga titas, mga senyor. Wala po siyang fans na medyo kabataan na edad 16 pababa o 17 pababa. Karamihan matured na. Di po ba? Kasi since 2012 pa po yun Yun ang sabi ng iba. Pero ako, gaya ng sinabi ko, since 2015 po ako naging aldab. Simula noon, sinubaybayan ko na si Alden Richards, sinubaybayan ko na si Maine Polkerson at si Mama Ten. Lahat po ng mga taong nakapalibot sa kanila. Kaya imposible po na sila maraming alam tapos ako wala. Hindi po ba? Imposible naman po yun. Yung mga event ni na Alden, yung mga event ni Maine, kung anong unang sasakyan ang binili ni Alden, kung paano po nagsimula sila Nanay Dab, sila Tatay Dab, sila Lola Linda, lahat ng mga taong involved sa pamilya Polkerson at syempre sa pamilya Mendoza. Lahat po yan inalam natin. Lahat po ng mga detalye ng mga panahon ng kasagsagan ng Aldab Nation. Di po ba? Hindi kumbaga hindi tayo po pwedeng sabihin itchapera lang. Kaya pag ako nakaka-encounter po ng mga baguhan lang, tapos kapag mag-react, akala mo maraming alam sa mga mami, sa mga titas na sinasabi nilang ganito, sinasabi nilang ganon, masasakit, maanghang, pero relax lang ako. Po ba, kampante lang ako kasi alam ko naman po mga kaaldab na never po akong magpapapekto. Never po tayo magpapatalo kasi darating din po yung point mga kaaldab na ako yung wagi. Ako yung panalo. Pero andun na yun Po ba, mahirap naman pong sabihin. Mahirap naman pong ipaliwanag na hindi, ganito ganyan. Po ba? Basta sa akin lang po, kung ano lang po yung sa tingin ninyo. Nire-respeto ko po yan at ginagalang. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay at Isoy,
tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.